Kapag ang gabi ay tahimik at ang ilaw ay patay na, may mga kwentong gumigising sa dilim. Mga kwento mas gustong marinig sa gabi. Dahil sa umaga, hindi sila nagpapalamdam. Kaya bago ka pumikit, bago ka matulog, makinig ka muna. Dahil hindi lahat ng kwento ay pampatulog. Ang iba, gumigising sa takot. Maligayang pagdating sa kwento bago matulog. Dito sa kwento bago matulog, ang bangungot ay libre lamang. Sa paanan ng Puntong Arayat, may bayong bihirang puntahan ng mga taga-lungsod. Kahit ito ay tahimik, mahangin, napapalibutan ng mga kapal na mga puno. At sa likod ng baryo ay may isang gubat. Hindi ito pinangangalanan ng mga tao. Tinatawag lang nila itong doon. Nasabi nila, kapag pinangalanan mo raw ito, mas napapansin ka. May mga pumapasok, may ilan na nakakalabas, at meron din namang hindi na bumabalik. Lumaki sa bayo iyon si Daniel, 17 taong gulang. Isang gabi, nagtanong siya sa kanyang lola, bakit bawa sa gubat? Tahimik ang lola niya. Nag-isip, pagkatapos ay nagsalita. Dahil may nakatira doon na hindi hayo at hindi din tao. Alam ba nung dalaga ko? May apat kayong magkakaibigan na pumasok doon. Isa lang sa amin ang nakabalik. At hindi na siya yung huling nagsalita pa. 邓燕，我打帮卡路底吧。我们打方阿些古本嘛没啊？本你把苏德们给了还能把土类呀？ Buti si Daniel. Hindi siya naniniwala sa tikbalang. Para sa kanya, kwentong baryo lang yun. Kaya naman, walang sabi-sabi, tinanggap niya ang mga hamon nito. Mga bandang alas 6 ng gabi, palubog na ang araw. Pumasok na siya sa gubat na may dalang flashlight. Sa una, normal ang pakiramdam niya. Pero mga kuliglig, may hangin. Pero habang lumalalim siya, unti-unti nawawala ang mga tunog. At nakakaramdam na siya na parang may pumipigil sa gubat sa kanyang paghinga. Maya-maya, may narinig siyang yabag. Isang hakbang, pero mabigat.
parang paa ng kabayo sa lupa. Ginawa niya, huminto siya. Paghinto niya, huminto rin ang yabag. Kaya naman naglakad na siya uli. Ngunit sumunod na naman to. Meron na namang yabag. Mas malapit. Tinapat niya ang ilaw sa lupa. At may nakita siyang bakas ng paa ng kabayo. Isa lang ito. Hindi pares. Kundi iisa. Nakating siya sa isang napakalaking balete. Mas makipak kaysa sa bahay nila. Ang mga ugat ay parang kamay na lumalabas sa lupa. At doon niya naamoy ang matamis na amoy ng damo. Napakatamis. Mas malakas ang tamis. May narinig siyang tawa. He 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 he. Ginawa niya, tumingala siya. At doon sa sanga ng balete, may nakita siyang nakaupo. Napakatangkad, payat na payat. Mahahabang braso. Unti-unti itong gumalaw at natapat sa liwanag ng buwan. At doon nakita niya, ito ay ulo ng kabayo. Ang mga mata ay parang baga. Pero hindi ito nakangiti ng ngiting hindi tao. Kaya naisip niya, tikbalang to. At sabi sa kanya ng tikbalang, "Bata, naliligaw ka ba?" Hindi makasagot si Daniel. Nasabi sa kanya nito, "Maglaro tayo." Bigla nag-iba ang paligid. Ang mga puno ay gumalaw. At yung daan ay biglang nawala. Tumakbo siya. Lumiko siya sa kaliwa. Balete ang nakita niya. Pumunta siya sa kanan. Balete pa rin nakita niya. Tumakbo na siya ng diretso. Balete pa rin nakita niya. Paulit-ulit lang. Paikot-ikot. Hanggang sa hingali na siya. Naalala niya ang sabi ng lola niya. Kapag nililigaw ka, baliktarin mo lang ang damit mo. Kaya yun ang ginawa niya. Binaliktad niya ito. At biglang tumahimik ang gubat. Nawala ang tikbalang. At nakita niya na ang daan palabas. Nung nakauwi siya, nilagnat siya ng 3 araw. Akala nila tapos na. Pero gabi-gabi, may bakas ng paa ng mga kabayo sa labas ng bahay. Unti mo sa bubong ng bahay, may mabibigat na yabag. At sa bintana, parang may anino nakatingin.
Isang gabi, nakabilugan ng buwan. Bumangon si Daniel. Para kasi may tumatawag sa kanya. Naglakad siya. Dumiretso palabas ng bahay. Papunta sa gubat. Hindi na siya nakita pang muli simula noon. Pagkalipas ng ilang buwan, may mga naliligaw sa gubat at sinasabi nilang may binatang lumalapit sa kanila. Ang sabi nito, tutulungan daw sila. Nakangiti ito at sinasabi niya, alam ko ang daan palabas. Pero ang dinadalas niya papunta sa balete at hindi palabas ng gubat. At kapag nandun na sa balete, may tumatawa sa itaas. He 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 he. At doon, nila nakikitang magkatabi na ang tikbalang at ang binata. Pareho nang nakangiti. At dito nagtatapos ang kwento ngayong gabi. Kung ikaw ay nasa kama, mas mabuting pumikit ka na. Pero kung may naaamoy kang damo sa gabi, huwag mo nang subukang lumingon. Ito ang kwento bago matulog. Dito sa kwento bago matulog, ang bangungot ay libre. Matulog ka na kung kaya mo pa.